So, proceed po tayo sa problem number 9 natin sa repeated roots, no? So, the problem number 9 in problem number 10. So, the problem number 9 natin is d cubed minus 3d squared plus 4, no? So, ibig sabihin naka-differential equation. So, ang gawin natin is convert natin to auxiliary equation. So, magiging m3 minus 3m squared plus 4 is equivalent of 0, di ba? Yan na po yung magiging auxiliary niya. M cube minus 3m squared plus 4 is equal to 0. So, ang tanong, ano ba yung magiging ano nito? So, check down natin kompleto ba? Yung ano natin, 3D. So, check lang natin. So, yan. So, kompleto naman. So, ang gawin natin, tingnan natin, ano ba yung mga possible na method na applicable sa kanya. Kasi, hindi sa lahat kasi ng bagay na ang problem daw is always applicable ang pare-parehong method. Kaya ang ginawa kasi ito is kaya nga ang mga ibang mathematician is nakaimbento ng iba't ibang method kasi yan po yung purpose niya. Yung hindi lahat ng problem is applicable lang sa ganun. Halimbawa, sa factoring is hindi lahat ng problem is applicable lang sa factoring. So minsan meron synthetic division, and minsan meron itong sum of difference of algebra. So marami, di ba? Kaya mas maganda kung kabisaduhin mo yung lahat ng mga method na yun kasi halimbawa lang kung nag-board exam ka, hindi naman sa lahat ng pagkakataon is applicable yung isang method na alam mo lang. So dapat mas maganda yung maraming alam kasi mas nakakaangat yung maraming alam, di ba? Di ba? So yan. Katulad nito, hindi ako pwede mag-synthetic division ito. Ano ba yung possible factor ng 4? So ano ba yung possible factor ng 4 kasi is positive, negative 2 and 1, di ba? So, kung i-try ko ng 1, try ko kaya ng 1, 1, 2, negative 3. Pwede. Synthetic division, pwede. Pwede siya sa synthetic division. Makukuha natin yung M1 na negative 1. Di ba? Pero hindi, this time, hindi ko gagamitin ng synthetic division. Kasi una sa lahat, napakaliit lang naman, di ba? Bakit ka pa mag-synthetic division? So, gagawin natin siyang, apply natin ng sum of difference by algebra. Kasi matakatakal na rin ako kasi hindi gumagamit ng sum of difference of algebra. So, pas mga kung ano natin, ma-recall natin, di ba? Yung mga sum of difference. So, ito, m cube. So, ano ba yung difference ng 3, negative 3m? So, paano ba kinukuha yung difference ng negative 3? Pag negative 3 yan, ibig sabihin, ang difference yan, inaangat mo lang ng isang beses. So, natural lang, kung iangat mo yan ng isang beses, natural lang po, na meron tayong m dito, m squared minus 4m, di ba? Squared plus 4 is equivalent of 0. So, sir, bakit naging ganyan? So, tignan mo. M squared to M squared, same yan. So, pero magkaiba ng coefficient. Kasi ito, coefficient niya 1. Ito 4. So, 1 minus 4 is negative 3. So, kaya nga siya tinatawag na sum of difference kasi difference mismo ng negative 3 M squared. Ito po yung difference niya. So, sir, bakit ginagamit niyo po yung mga difference na yan? Ano ba yung purpose dyan? So, ang purpose kasi natin dyan is para makagawa tayo ng grouping factoring, no? Yung tinatawag nilang grouping factoring. So, kasi hindi mo siya matatawag ng grouping factoring kasi una sa lahat, nasa trinomial siya o nasa pangatlo siya. So, kaya gawin mo siyang 4 para makagawa ka ng grouping factoring. So, yan. So, ano ba yung pa-factor natin? Siyempre, yung pinapactor po natin dito is yung pinakamaliit po. Ano yung pinakamaliit dito? Na order yung m squared. So dito magiging m squared. Then dito magiging m plus 1, di ba? Minus 4. Then multiply by what? Multiply by positive 4 na lang gamitin natin. Multiply by negative m squared plus 1 is equivalent of 0, di ba? So yan. Ang gawin natin, tingnan natin yung ano nito. So tingnan natin kung ano yung mapo-form nito, di ba? Kasi mas maganda yung maraming method na alam, di ba? So yan. So kung titingnan po natin yung nabuo natin, kung ito kasi, kung gagamitin natin ito by ano, kung baga i-arrange natin by ganito, m squared bali m plus 1, then dito plus 4, then 1 plus m squared is equivalent of 0. Ibig sabihin lang po, pasok siya sa algebra, di ba? Yung algebra natin natatandaan, yung algebra natin na a squared minus b squared is equivalent of a minus b and a plus b. So, di ba pareho? M plus 1, m plus 1. Then dito pala, hindi positive minus. Kasi minus yan kanina, di ba? So, m plus 1, 1 minus m. So,
A minus B, A plus B. So, pasok siya. Diba? Sa algebra natin. So, ang gawin natin, sundan natin ito. So, paano ba? So, ganyan. So, M squared. M squared. Ito pa yung susundan na. Makinig lang mabuti. Hindi po ito. Ito po. Kasi yan po yung 1 minus M, A minus B. Yan po yun siya. So, kaya lang, kapag nilagyan po natin ng quantity yan, 1 pa rin. Kaya natural lang na A squared yan. So, yan. M plus 1. Then, dito natin gagamitin ito. Yung, ano natin, dito natin gagamitin yung 4, yung 1 minus M. Ito yung sundan natin. A. Ang magiging A po natin is ito. Ang magiging B po natin is ito. So, magiging 1 minus M. Ito na siya. Another naman sa 1 plus M. Yan. Bago mag-equal to 0. So, yan. So, ang gawin natin dyan, i-factor out natin yung, i-try natin i-factor out M squared. Yan. I-try natin gamitin yung ano natin. Simplify natin. So, M plus 1. Ano ba yung mga common? M plus 1 to M plus 1, di ba? So, magiging ganito siya. M plus 1 multiply by M squared. Ito na yung M squared natin. Plus 4 multiply sa ito, yung 1 minus M. So, sir, bakit yan po yung kinuha natin? Kasi tingnan mo, ang ginagawa kasi natin yan, kung kabisado mo yung algebra sa factoring, ang ginagawa natin, kapag yung common, isa lang yung po kinukuha natin. Ito kasi M plus 1 and M plus 1, kaya isa na lang. Pinactor out lang yung M plus 1. So, ang M plus 2, ito. Then, copy naman yung 4, ito na yun siya. Yan po. So, then, simplify po natin. So, itong distribute natin, M plus 1. So, dito, M, mas umaba pala yung sum of algebra. Sana nag-synthetic na lang ako. So, pwede rin kasi synthetic yan. So, yan. So, distribute natin yung 4. Magiging 4 times 1, magiging negative 4M. 4 times M, negative 4M. Negative 4M. Then, ito, magiging positive 4. So, yan. Is equivalent to 0. So, gawin natin itong kasi 4 times 1, positive 4. 4 times negative 4M, negative 4M. So, gawin natin siyang square of binomial. So, magiging M plus 1 to M minus 2 quantity. Di ba? So, that is the M1 is equivalent of ito. Di ba? Pag i-transpose mo yung positive 1, negative 1. So, negative 1 yung M1 natin. So, that is M2 is equivalent of ito. Pag i-transpose mo sa kabila yung negative 2, magiging positive 2. Then, ang magiging M3 mo naman is equivalent of positive 2. So, magiging dalawa yan. So, alam niyo na yun kung bakit nagiging dalawa dahil naka-quantity yan, di ba? So, katulad ng previous topic natin, transpose lang. Then, kapag naka-quantity yan, dalawa yung roots na pareho. So, i-try kaya natin ang synthetic ito. Kung synthetic daw natin, 1 minus 3 plus 4. Ito yun. So, ano ba yung possible factor ng i-checking lang naman natin. So, ano yung possible factor ng 4? 1, 2, 4 lang, di ba? So, i-try natin by negative 1. I-prove natin, negative 1. So, copy yung 1. 1 times 1, negative 1. Negative 3 to negative 4. Negative 3 to negative 1, negative 4. Negative 1 times negative 1. Negative 1 times negative 4, positive 4, which is 0. So, ibig sabihin pwede yung negative 1. Unang roots, tama. Nakuha natin roots. So, i-try naman natin by, kung naka-M cube ito, magiging M squared dito. Ito yung tinatawag nilang synthetic division. 4. Kung naka-square dito, minus naman sa 1. So, magiging 4M na lang. So, yan. So, i-try naman natin ng synthetic division ito. Ano yung coefficient ng M squared? 1 minus 4. Ito yung method na synthetic ha. Ko lang. Okay naman tayo dito, di ba? Ano lang kasi ito, ginawa ko lang checking ba. So, try natin by 2. 1 times 2. So, dito, hindi siya applicable. Hindi siya applicable sa synthetic. Kasi 1 times 2, 2. So, hindi natin ma-zero yan, di ba? So, hindi siya applicable dito sa pangalawang beses. Kaya nga, mas maganda kung marami kang alam na method. Kasi hindi sa lahat ng pagkakataon is applicable yung method na alam mo. So, ibig sabihin lang nito, yung pwede mo lang gawin nito is gawin mong square of binomial, which is ito. Ganyan. Ito yung 4M. So, yan. So, mas maganda kasi mas marami tayong alam. So, yan ito. I-proceed natin to general solution.
ang magiging general solution niya is y is equivalent of c1 e to the negative x kasi negative 1, di ba? Plus c2 e to the 2x kasi positive 2 plus c3 kaya lang nag-repeat yung 2 kaya lagyan natin ng x e to the 2x. Then pwedeng ito na yung magiging general solution mo, then pwede mo ring i-factor ng ganito. C1 e to the negative x plus factor out ng e to the 2x multiply by C2 plus C3x, no? So pwedeng ito na yung magiging sagot mo o general solution mo sa isang repeated roots. So pwede rin ganito and pwede rin dito. Nasa iyo kung ano yung gusto mo. So proceed sa problem number 10. Humaba masyado dahil doon sa checking natin. So problem number 10 natin. So hindi naman masyado mahaba yung problem number 10. So the problem number 10, gawin natin auxiliary. 4m cube, no? Minus 3m plus 1 is equivalent of 0. So try natin ano ba yung mga magandang gamitin dito. So 4m, try kaya gamit tayo ng ano ba tawag dito? Difference, no? So dito 4m cube plus 4m squared minus 4m squared. So ito kasi is totally wala naman talaga ito. So totally imaginary kasi ito. So tignan mo kasi yung problem. Kung titingnan po natin yung problem, naka 4m cube yan, di ba? So ito 4m cube din, ito negative 3m. So magtatanong yung estudyante. So sir, kung 4m cube ito, tama naman, 4m cube. Kaya lang saan nanggaling yung 4m squared minus 4m squared? So ang tawag diyan is imaginary o invisible. Hindi siya kumbaga sa tao, hindi siya buhay na, hindi siya kumbaga sa real variable, hindi siya real variable. O pwede nating sabihin, no, na parang wala lang 'yan. So kaya lang nag-isolate tayo ng mga variable o nag-i-input tayo ng variable na kung saan makakabuo tayo ng groupings factoring. So talagang hindi talaga siya real variable. Kumbaga in-input lang natin 'yan para mabuo natin yung kumbaga sa isang mathematician, parang gusto mo mag-imbento ng isang formula, parang ganoon siya. So hindi naman siya talaga real variable. Kumbaga wala talaga 'yan. Pero naglagay lang tayo niyan para makabuo tayo ng groupings factoring. So kasi kung tutusin 4m squared 'yan, minus 4m squared. Pag ito 4 minus 4 0. So parang wala talaga 'yan. So nag-input lang tayo ng ganyan variable para makagawa tayo ng groupings factoring. So dito naman ito, ano ba ito? Negative 3m. So pwede natin gawing positive m plus 1. So bakit naging ganyan? So tignan mo, ito kasi yung purpose natin kung bakit tayo naglagay ng imaginary o invisible variable. Kasi tignan mo, negative 4m, asan yun? M plus 1 pala tayo, nasa m, edit, wait lang. Yung difference pala nito, di ba? Ano pala yung difference nito? Difference nito is negative 4m, sorry, nakalimutan ko, may difference pala yung negative 3m. So negative 4m plus positive m plus 1. So sir, paano ba kasi may mga estudyante ko kasi isa sa mga estudyante ko is may nagtanong kasi sir paano ko makabisado yung mga difference kasi hindi ko kasi alam paano ginagamit yung difference. So ang technique lang sa difference is na ganito lang. Tignan mo yung kukunin mong difference. Halimbawa, kung negative 3m, ang gagawin mo lang diyan, taasan mo ng isang basis. Kung negative 3m, ang malamang ang difference nito is negative 4m plus m, di ba? Kasi negative 4. So kung 3 yan, tataasan mo ng isang beses kaya magiging 4 yan. Pero gawin mo negative, kung negative ito. Para mag-add ka ng isang m. Para kapag sinamap mo, magiging negative 3m pa rin. Babalik din dito, di ba? So ganun lang yung technique dyan. So yan. So ibig sabihin, nakagawa na tayo ng groupings, no? So ito yung magpa-partner, no? So yan po. So gawin natin, i-factor out natin yung m squared. So, yung 4m na lang kasi common naman yung 4m squared na lang. So, para mas maikli. So, dito magiging m plus 1 na lang, di ba? Kasi 4m squared times 1, times m, magiging ito. Mag 4m cube. Ito 4m squared times 1, magiging 4m squared, di ba? So, yan. So, dito, minus 4m naman i-factor natin dito kasi yan po yung pinakamaliit, di ba? So, dito magiging m plus 1.
Tama ba? Kasi yan po yung ang purpose po kasi natin dito is gagawa tayo ng factoring na kung saan magkakapare-pareho po yung mga roots sa loob. So katulad nito, m plus 1 to m plus 1. So dito naman, pwede natin i-factor natin dito is yung 1, no? Yung 1. Kasi wala naman magbabago pag 1. So yan, so magkakapareho na yung m plus 1 sa loob. So ang gawin natin, ano ba yung ginagawa natin pag magkakapareho? Siyempre, ang kinukuha lang po natin doon is yung isa lang. So isang m plus 1 lang kukunin natin. M plus 1 to what? Ito, yung 4m squared. Ano pa? Yung negative 4m. So di ba nasanay na kayo kumuha ng factoring. So natural na may idea na kayo pag ganito factoring, di ba? So yan. So ang gawin natin m plus 1. Kasi ako nung first college ako minaster kasi ito kasi alam kong mas magagamit natin ito to the ganitong mga problem may encounter kasi natin yung mga ganitong problem. So mas maganda kung master mo talaga. So ayan. So ito negative 4m squared to positive 4m squared minus 4m plus 1 square of binomial. Gawin mong square of binomial. So magiging 2m minus 1 squared. So sir, bakit magiging 2? Kasi di ba pwedeng minus 1 na lang? Kasi dito, ang secret ko naman dito is dito ko tinitignan. So kasi niluluwis term ko lang. Halimbawa kung 6 yan, gawin kong 3. So parang ganun. So ito, ang magiging m1 mo, natural na negative 1, di ba? Kasi ito, pag i-transpose mo sa kabila, negative 1. So that is ang magiging m2 mo, ano na lang, ipakita ko na lang kasi baka yung ibang estudyante malilito kung bakit negative positive 1 half. So i-rewrite natin yan 2m minus 1 is equivalent of 0. So i-transpose mo lang yung 1 magiging 2m. Pag i-transpose natin yung negative 1 magiging positive 1. Then divide both side by 2. So that is m3 is equivalent of m2 pala, sorry, m2 is equivalent of 1 half. So 1 half yung m2. So pero magiging m3 mo is 1 half pa rin. Diba? Kasi alam nila yung kung bakit naging dalawa. Bakit? Kasi naka-quantity yan. So, dalawa yung magiging roots mo na 1 half. So, that is why, general solution. Kasi una, yung order kasi natin is 3. Kaya, natural lang na tatlo yung roots. So, y is equal to c1 e to the negative x plus c2 e to the 1 half x plus c3. Kaya lang nag-repeat. Kaya maglalagay tayo ng x e to the 1 half x. So, pwedeng ito na yung general solution mo. Then, pwedeng ganito. Simplify mo pa. C1 e to the negative x. Factor out natin yung e to the 1 half x multiply by c2 plus c3. Mahilig kasi ako mag-factor. Kaya, pinactor ko na lang. Ito yung magiging sagot ko. Pero kung gusto mo pa, ibaba mo ito. Bakit? Naka-negative 1, naka-negative e to the negative x. Pwede mo yan ibaba. Kasi negative yung exponent. So, alam natin sa rule ng algebra, hindi pwede yung ganyan. Kailangan natin ibaba. So, pwedeng ganyan na yan. Pwedeng, ito na yung sagot mo. Kung gusto mo pa simplify, ibaba mo lang ito. Kasi pa negative yung exponent. So, okay naman kahit ganyan. Applicable. Kasi nakita ko rin sa box, ganyan yung sagot. So, okay na lang. Wag na lang ako mag-simplify. So, proceed tayo sa problem number 11. Hanggang sa maubos natin yung problem sa box. What?